importanteng tingnan natin talaga ang ebidensya at hindi yung mga ibang mga panglilito ng Aha. ibang tao. Salamat Maris sa komprehensibong UH summary. Ang mga kapuso naman kaya natin, nasusundan pa kaya ang mga nangyayari sa impeachment trial? Ma-impeach na siya, makapag-focus na tayo sa other issues na kailangan ng bansa. Kung mamadali nila, hindi maaayos yung proseso at parang hindi siya klaro pag minamadali. Ay dapat umatin para malalaman na kung may kasalanan siya o wala. Mas maganda siguro kung i-focus nila sa flood control kaysa impeachment. Yan ang atin pang pag-uusapan, lilinawin at hihimayin. On record sa unang hearing. At ngayong umaga, mga kapanayan po natin, Dr. Maria Ella Atienza, Professor sa UP Department of Political Science. Professor, good morning. Thank you for joining us. Good morning, Ivan. Good morning sa mga nanonood. Professor, we are on record now. Prof, ang laging sinasabi, hindi naman dapat strictly prosesong legal lang itong impeachment trial. Pero sa ngayon, nakakalimang trial days na, nakakadalawang witness pa lang tayo, and that is how it's turning out to be. Unang question ko po, since ang description sa impeachment trial ay both legal and political, how do you as a political scientist characterize the trial so far? Oo. Kasi ang impeachment ay una, legal process talaga siya kasi nakasaad sa konstitusyon yung proseso. So legal process siya, constitutional process. May mga susundin tayo ayon sa konstitusyon at sa mga rules ng Opo. Senado at ng House. Pero political process din siya dahil hindi ordinaryong korte ang nakikinig dito sa o magko-convict kung guilty man o hindi ang vice-presidente. Ito ay hindi ordinaryong korte, ito ay mga inihalal nating mga senador. At ang nagsasakdal ay mga congressmen, hindi mga ordinaryong tao. Titingnan din natin na political yung process kasi ang isinasakdal lang sa impeachment ay yung mga matataas ang pwesto na nakasaad sa konstitusyon na impeachable offices. So, dahil pampubliko o kaya representante ng mga tao ang Senado at ang House, importante rin talaga na hindi as technical o hindi purely courtroom ang gagayahing proseso kasi kailangan ding ipaliwanag sa mga tao ang nangyayari. Pero yun nga po, that's how it's turning out to be, napaka-technical. Oo. Siyempre, may mga batas na kailangan gamitin para tingnan kung talagang ebidensya ay nasasaad sa batas at siyempre kung tama ang ginagawa ng prosekusyon. So, papel talaga ng defense na magtanong, mag-object, pero siguro kinakailangang mas ipaliwanag nila yung bakit nila itinatanong ito at gamitin ang mga lengguwahe na naiintindihan ng mga tao at pati ng mga senador natin. Kaya yun din, kasi hindi naman lahat mga lawyers ang ating mga senador. So kailangan ding ipaliwanag sa mga mas madaling intindihin na mga non-legal, non-technical. Ito, nasa Article 4 tayo, yung mga banta ng bisnis sa Pangulo, sa First Lady at dating Speaker, that amounts to grave threats and betrayal of public trust. Sa ngayon po ba, paano natin dapat tingnan ito? May narinig ako interview ang sabi, the thing speaks for itself. The video exists, walang denial that the VP uttered those statements. Pero meron pa bang dapat klaruhin sa mga pahayag na yon, Prof? Oo, syempre sa perspektibo ng mga nanood kasi marami naman ang nakapanood, ilang beses na replay yung video na yon noong 2024, pwede nating sabihin o husgahan na o talagang sinabi niya yon. Pero kailangan ding ilagay sa konteksto na bakit siya impeachable offense. Yes. Ano ba ang isinasaad ng mga batas natin, hindi lang ng konstitusyon, ng mga iba pang batas at interpretasyon ng Supreme Court kung talagang ito ay impeachable offense. So kaya kinakailangan ding tanungin, halimbawa ang NBI, ano ang tingin nila dito? Ito ba ay talagang grave threat? Yes. The last 2 trial days, Prof, umikot sa mga tangka ng depensa na butasan. Yung investigasyon nga ng NBI, may mga mali sa petsa, may mga typo. Sa tingin nyo, nagtagumpay ba sila? Pwede nating
pwedeng sabihin na nag-attempt sila na sirain yung kredibilidad ng sinasabing expert witness ng NBI. Nabanggit yung pagkakamali sa mga petsa, pero kung titingnan natin sa kabuuan, ang punto kasi ay yung yung sinasabi ng NBI na ito ba, sinabi ba talaga at may pattern ba? Ito ba ay napapaloob doon sa grave threat? Kung yun ang titingnan natin, ay hindi nabuwag yung posisyon na may grave threat. And then may mga tangkarin yung gibain yung mismong kredibilidad ng saksi. Si NBI Regional Director Attorney Lotok, nagtagumpay ba sila sa tingin ninyo? Oo. Sinasabi na yung si Attorney Lontok ay meron daw mga kaso, pero ang pinaliwanag niya ay ito ay ongoing at sabi nga niya at tama naman na ang mga nakaupo sa pwesto kahit mataas o mababa gaya ng Vice President ay pwedeng masakdal, pero may due process, umaandar pa to. At minsan ang nagrereklamo ay yung mga siguro iniimbestigahan. So dito yata sa kaso na ito ay ang nagreklamo ay mga banyaga na iniimbestigahan ng NBI. So, dumadaan sa due process. So, parang hindi sapat yon para masira yung kredibilidad ni Atty. Lonto. May attempt din hindi may kakaila kasi na ang NBI, of course, nasa ilalim ng DOJ and that the DOJ is an executive branch under the direct supervision of the President. Paano ho ba natin dapat tingnan yung investigasyon at testimonya ng NBI kasi dito? may mga nagsasabi, kasi nasa ilalim niya ng executive branch, so syempre sunuran siya sa nasa taas. Syempre ang nasa taas ay ang Pangulo, nasa ngayon ay hindi kasundo ang Vice President. Pero kung titingnan natin, sino ba naman ang agency ayon sa batas na talagang dapat mag-imbestiga ng mga ganitong mga issue, mga threat, halimbawa sa buhay ng Pangulo at ng kanyang pamilya, ay yun ang trabaho ng NBI. So siguro ang burden nung punto na ay kasi baka na-impluwensyahan ng pinaka-boss kasi bahagi ng executive branch ang NBI, kailangang patunayan yun ng depensa. Kung talagang maipapakita nila na may impluwensyang ginamit ang presidente. Professor, I'd like to talk about Operation Romanov. Ilang beses natin narinig kahapon yan Yung political implications of powerful families moving to eliminate each other. Pakipaliwanag nga po itong Romanov na ito sa ating mga manonood. Oo, kasi yung mga Romanov ay ito yung parang royal or imperial family sa Russia na napatalsik sila kasi nagkaroon ng revolusyon sa Russia. So namatay sila, pinatay sila ng mga revolusyonaryo. Pero sa punto de vista kasi sa Pilipinas, hindi maganda na sabihin na royal, wala naman tayong imperial or royal family. Pero hindi rin maganda yung imahe na parang nagpapatayan yung mga political elites or political dynasty. So ito yung hindi maganda na imahe. At hindi rin malinaw kung totoo nga bang merong itong Oplan Romanov. Kasi parang hindi naman malinaw, parang hearsay yung sinabi noong influencer na nagtanong kay Vice President Sara Duterte at parang may nagsasabi na ito daw, ang una namang nagsabi nito ay si... Ayun nga banta ba Mayor kaninong Basque. pamilya, hindi ho ba? Parang sabi nga ni Senator Lacson, nalito ako, akala ko threat against the Vice President, pala, threat against the first family. Oo, kasi parang sa speech daw ay parang winarningan ni Mayor Basque ang presidente na mag-ingat kayo kasi parang baka mangyari yung Romanov na tanggal o kaya actually nabanggit din sina Mussolini, yung pamilya ni Mussolini sa Italy na syempre na rin sila, napatay din sila kasi hindi na nagustuhan ng mga tao yung ginagawa nila. Prof, a note on Senator Judges. Have they been helpful sa tingin ninyo? What do you make of the questions that they have been asking? Oo. May mga senador na nililinaw nila at siguro nakakatulong sila sa pagpapaliwanag sa mga tao, hindi lang para maliwanagan yung sarili na ano ba ang mga basihan, bakit masasabing grave threat ito, kaya naipapaliwanag na may desisyon na ang Supreme Court na ano yung tinatawag na grave threat, hindi kinakailangan magreklamo yung mismong tinetreten, kailangan ma-establish lang na may pagbabanta
At sinasabi rin na kumbaga naipapaliwanag din na yung mga basihan o konteksto. Aha. Pero syempre, meron ding mga senador na parang nalilito o kaya nililito nila yung diskusyon kasi napupunta nga sa mga mas technical na bagay. Merong iba napupunta sa mga tanong tungkol sa lawyer ba o anong grado Parang nag-aabogado nga po yung iba. sa bar exam na irrelevant naman. Pero kumbaga, nakakadagdag may mga iba na nakakadagdag sa panlilito. Pero merong iba na malinaw ibinabalik nila sa issue na ito ba ay betrayal of public trust? Ito ba ay sakop ng grave threat? May mga post po online na ang taas ng language daw na ginagamit sa impeachment trial, hindi umaabot kay Aling Barang, ika nga. Nag-object pa nga yung defense na nung magwaray, itong si Atty. Ligutan, nakaka-alienate daw po sa publiko itong impeachment. Oo. Gaano ba kahalaga na Ito easily siguro digestible ay ito sa publiko? kailangang subukan pareho ng depensa at ng prosecution na mas gumamit ng lengguwahe na naiintindihan natin, Aha. ipaliwanag nila at nakasalalay din sa presiding officer para ipaliwanag anong ibig sabihin ng mga highly technical or very legalistic terms. Masasabi ko rin na may attempt naman, lalong-lalo na ang prosecution, actually yung attempt na kahit sa pagbate ay ginagamit yung hindi lang Filipino kundi iba-ibang lengguwahe ng Pilipinas na naiintindihan nung iba na hindi Pilipino or Tagalog ang kanilang lengguwahe. Prof, yung isa sa mga highlights ng hearing kahapon, hindi na isasalang ng prosecution bilang witness si Atty. Zulaika Lopez at Captain Belinda Bello. Ang sabi ni Atty. Kapunan, unnecessary at redundant na raw kasi kung ihaharap pa silang testigo. Ano masasabi nyo sa galaw na ito ng prosecution? Ano interpretation nyo? Surprising yon kasi nag-iintay ang mga tao na baka dramatic ang mangyari kasi ang description ng marami ay hostile witness kasi syempre alam natin na close chief of staff ng Vice President siya. Hindi siya close sa prosecution. Pero yung basihan na binanggit ni Atty. Kapunan kasi na-establish na mismo ng depensa at naipakita na rin nila, na-play nila yung mga iba pang sinabi ni Vice President Duterte bago yung pagbabanta na may kinausap na siya pagka siya ay namatay ay pinapatay ay may papatay doon sa tatlong mga tao kasama ang Pangulo. Lumalabas na parang na-establish na ang konteksto. So sa ganoong paraan ay na-save tayo ng posibleng fireworks or drama, pero may punto naman ang prosecution. Actually na-save nga kasi ang daming nagrereklamo na napakahaba ng oras na ilalaan dito. Kumbaga, sa tingin ng prosecution ay na-establish na at tumulong mismo ang depensa para establish yung context bago nasabi. Pero ang punto pa rin ng prosecution ay na-establish man ang context, meron pa rin pagbabanta. Nabanggit pa rin yung pagbabanta na nagko-constitute yun ng grave threat at betrayal ng public trust. Professor, panghuli pong tanong, nabanggit niyo yung mga words na drama, fireworks, may panglilito, may paglilinaw. Gabayan niyo po yung ating mga kababayan para wag maligaw. Ano ba ang dapat tutukan? Ano ba ang pinakamalaking konteksto nitong nangyayaring impeachment trial na ito para ma-appreciate natin lahat? Napaka-importanting tingnan natin talaga ang ebidensya at ano yung ikinakaso sa Vice President. So dito sa kaso ng video ay betrayal ng public trust at saka yung grave threat. Tinitingnan kung talaga nga ba na yung Vice President ay ginamit yung opisina niya at kapangyarihan niya at lumalabas na hindi siya fit for public office. So yun yung dapat pagbatayan ng mga tao at tingnan nila yung sinasabing mga batas na nag-e-establish na yung binabanggit ng prosecution at ng defense, alin ba dito talaga ang mas applicable dito sa nakita nilang sinabi ng Vice President. Kasi talaga namang hindi maitatanggi na sinabi yon ng Vice President. Professor, So, maraming... pay attention doon sa ebidensya. Hindi yung mga ibang mga panglilito ng ibang tao. Professor, maraming salamat po sa paghimay sa isyong ito. Dr. Maria Ella Atienza ng UP Department of Political Science. Thank you, ma'am. Salamat din.
Ang mga isyong pinag-uusapan, lilinawin at hihimayin natin. On record sa unang hearing.